Hello po, another video from Itlog DIY Project. Welding works tayo ngayon, metal works. Yung gate kasi natin, hindi na sumasara ng maayos. So pag binuksan natin siya, masikip na siya. Ayan. So pag sinara mo naman, mababa na siya masyado. So tatanggalin ko muna ito, bababa ko siya para maging swak na ulit yung kanyang pagsara. So ayun, simulan na natin. Bago natin simulan yung welding works natin, i-ready muna natin yung mga gagamitin natin para sa ating pag-welding. So ito yung mga gagamitin natin, pliers, yung metal hammer, yung steel brush, tapos yung gagamitin kong electrode o yung iba tinatawag siyang welding rod. Pero ang tamang tawag diyan ay electrode. So ang gagamitin ko is E6011. Ayun, makikita natin dito nakalagay siya na E6011. Wait lang ha. Ayun. E6011. So, nung hiram lang tayo ng welding rod, hindi pa tayo nakakain ng welding machine. Hindi pa tayo nakakabili. So, bago natin simulan, dapat meron tayong helmet, gloves, at apron. Huwag din natin kalimutan magsuot ng pantalon, jeans, maong, saka safety shoes para maiwasan natin yung mga injury at pasok na sa pag-welding natin. So simulan na natin ang ating welding works. Ito yung electrode holder. So saan natin siya ilalagay? Ilalagay natin siya sa positive para maging convex siya or paumbok yung welding natin. Pero ito nung electrode na to, electrode holder na to, pwede rin natin siya ilagay sa negative. Ano magiging result pag nilagay natin sa negative? Magiging convex yung ating welding. So ibig sabihin, palubog siya. Kaya natin madalas nilalagay sa positive yung ating electrode holder kasi gusto natin ma-achieve yung pa-convex or yung paumbok. May mga instance na may welding tayo na ginagawa na kailangan natin convex, kaya nilalagay natin siya doon sa negative. So pagka nilagay natin yung electrode holder natin sa positive, yung electrode, yung negative ay para sa grounding. So ganun lang po mag-setup ng ating welding machine. Ito na, na-welding na natin yung ating pang-lock sa gate. So, wala na siyang sabit.
Tulad kanina, sobrang hirap niya isara. So, nag-grinder ko na din yan. Pipinturahan ko na lang. Pasensya na, hindi tayo masyado professional sa pag-welding, pero tingin ko naman nakadikit na yan na maayos. So, nahinang natin siya ng maayos. Tapos, pipinturahan na lang natin siya. I-grinder pa natin ng konti, tapos pwede na yan pinturahan. Yun, swabe na. Okay. Salamat po. Ito po ang Itlog DIY Project.